Isang malakas na kalabog. Iyon ang unang sumalubong kay Amelia sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Ang kalabog ng bumagsak niyang maleta, sumabog ang laman sa maruming sahig ng EVE Terminal 3. Damit, pasalubong, at ang buong pag-asa na binitbit niya sa loob ng 15 taon, lahat nagkalat. Sorry po, ma'am. Sorry po, sabi ng isang lalaking nagmamadali, hindi man lang lumingon para tulungan siyang damputin ang mga gamit na kumalat mula sa sira niyang zipper. Napabuntong hininga na lang si Emmy. Ganito pa rin pala. Ang pamilyar na gulo, ang mainit na hangin, ang pagmamadali ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi napighati ang dala ng pag-alis, kundi ang munting pag-asa ng isang pagbabalik. Para kay Bella. Para sa kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak. Habang isa-isa niyang pinupulot ang mga damit, isang pamilyar na bagay ang gumulong palayo sa kanya. Isang luma at kupas ng litrato. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi. Hindi ito pwede. Sa lahat ng pwedeng mahulog, bakit iyon pa? Mabilis niyang sinubukang abutin ang litrato, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri dito, isang makisig na kamay na maisuot na mamahaling relo ang naunang pumulot nito. Ito po ba ang sa inyo, miss? Tanong ng isang baritonong boses. Isang boses na sa loob ng 15 taon ay pinilit niyang kalimutan, ngunit sa isang iglap ay bumalik na parang isang malamig na haplos sa kanyang bato. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Mula sa makintab na itim na sapatos, sa plansadong slacks, sa mamahaling business suit, hanggang sa pamilyar, ngunit ngayoy maseryosong mukha. Ang mga mata nito, na dati puno ng pangarap at pagmamahal para sa kanya, ngayoy malamig at tila walang anumang emosyon. Ang mundo ni Emmy ay huminto. Ang ingay ng airport ay biglang nawala. Tanging ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Marco, halos pabulong niyang sabi. Ang lalaki, si Marco de Leon, ay natigilan din bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Nakita ni Emmy kung paano gumalaw ang panga nito, na para bang may gusto itong sabihin, ngunit walang salitang lumalabas. Hawak pa rin ito ang litrato, isang larawan nila noong sila ay mga bata pa, masaya at walang kamuwang-muwang sa sakit na idudulot ng tadhana. Emmy, sa wakas ay sabi nito. Ang pangalan niya, na binigkas mula sa mga labi nito, ay tunog dayuhan. Formal. Malayo. Ikaw pala. Kailan ka pa bumalik? Kakararating ko lang, nautal niyang sagot, mabilis na kinuha ang litrato mula sa kamay nito at isinilid sa kanyang bulsa, na para bang isa itong ebidensya ng isang krimen. Ah, tanging sagot ni Marco. Tumayo ito ng tuwid, inayos ang kanyang necktie. Ang Marco na kaharap niya ngayon ay hindi na ang binatang nangangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Isa na siyang estranghero. Isang makapangyarihang lalaki na tila pagmamay-ari ang bawat espasyong kanyang tinatapakan. Kumusta ka na? Tanong nito, isang tanong na parang formalidad na lamang. Okay lang. Maayos naman, pagsisinungaling niya. Ikaw? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm doing well. Dumukot ito sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya ang isang business card. Here. Baka kailanganin mo. Tinanggap ito ni Emmy. Naramdaman niya ang kapal ng papel, ang nakaumbok na mga letra. Marco de Leon, C.A. de Leon Group. Sa'yo. Siyempre. Iyon naman talaga ang plano ng pamilya niya para sa kanya. Ang planong naging dahilan kung bakit kinailangan niyang mawala. CJ, I have to go. May meeting pa ako, sabi ni Marco, bago tumalikod at naglakad palayo ng walang isa pang sulyap. Ang anino nito ay mabilis na nilamon ng karamihan, iniwan si Emmy na nakatayo roon, nanginginig at gulong-gulo ang isipan. Sa loob ng taxi, habang binabagtas ang pamilyar na daan ng EDSA, hindi maalis sa isip ni Emmy ang nangyari. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, ngunit hindi ang mga naglalakihang billboard ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Marco. Napatingin siya sa business card na hawak niya. De Leon Group. Ang pangalang minsan niyang kinatakutan, ang pangalang nagtulak sa kanya palayo. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap. Hindi sa isang malamig na airport, kundi sa isang maliit na karinderya malapit sa kanilang unibersidad. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng mesa, habang pinagsasaluhan ang isang order ng siomai.
Pag naging sihi ako, Emmy, sabi noon ng batang Marco, puno ng sigla ang mga mata. Hindi na tayo maghihirap. Ibigay ko sa'yo ang lahat. Pangako yan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Emmy at tumama sa kanyang kamay. Ang pangako na iyon ay napako, hindi dahil kay Marco, kundi dahil sa kanya. Dahil sa desisyon niyang lisanin ito para hindi masira ang kinabukasan nito. Isinakripisyo niya ang kanilang pag-ibig para sa pangarap nito. At ngayon, natupad na ang pangarap nito, pero sa tabi ng ibang babae. Sa isang mundong hindi na siya kabilang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tama na, Emay. Tapos na yon. Nandito ka para kay Bella. Si Bella ang importante. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang anak. Agad niyang sinagot ito, pilit na pinasigla ang kanyang boses. Hello, anak. Papunta na ako. Ma. Oh my God. Ma, may good news po ako, masayang sigaw ni Bella sa kabilang linya. Ang boses nito, puno ng buhay at pag-asa, ang tanging musika na gustong marinig ni Emmy. Ano yun, anak? Dahan-dahan lang, natatawang sabi ni Emmy. Ma, tumawag po sila. Nakuha ko po yung final interview. Sa wakas, ma. Sa kumpanyang pangarap ko. Napangiti si Emmy. Ito na. Ito na ang simula ng lahat. Talaga, anak? Salamat sa Diyos. Saan bang kumpanya yan? Narinig niya ang malalim na paghinga ni Bella, na para bang hindi makapaniwala sa sarili nitong swerte. Sa De Leon Group po, ma. Sa De Leon Group. Ang ngiti sa labi ni Emmy ay unti-unting naglaho. Ang business card sa kanyang kamay ay biglang parang nagbabaga. Ang mga salitang De Leon Groupie ay umalinggaw sa kanyang tainga na parang isang hatol. Ang kanyang nakaraan at ang kinabukasan ng kanyang anak ay magbabanggaan. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ng taxi ay kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Ang bangungot ay hindi pa pala tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang pangalang Amelia Santos ay umalinggaw sa isipan ni Marco De Leon na parang isang sirang plaka. Buong umaga, habang pinipilit niyang makinig sa mga report ng kanyang mga department head, ang imahe ni Emmy sa airport ang tanging laman ng kanyang isip. Ang pagod sa mga mata nito, ang pagkagulat, ang mabilis na pagtatago nito ng lumang litrato, lahat ay bumabalik sa kanya. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng De Leon Tower, kitang-kita niya ang buong Makati. Ang mga gusali ay mga simbolo ng kanyang tagumpay, mga monumentong itinayo niya mula sa abo ng kanyang unang kabiguan. Ang kabiguang iyon ay may isang pangalan, Emmy. Pinilit niyang iwaksi ito. 15 taon na ang nakalipas. Mayroon na siyang Clara. Si Clara Sarmiento, maganda, matalino, at galing sa isang pamilyang kasing impluwensyal ng sa kanya. Siya ang perpektong TCU's wife. Ang kanilang pagsasama ay hindi lang isang relasyon, isa itong alyansa, isang kasunduan sa negosyo na perpektong nakabalot sa isang kwento ng pag-ibig. Napatingin siya sa litrato nila ni Clara na nasa kanyang mesa. Pareho silang nakangiti, isang power couple. Ito ang kanyang buhay ngayon. Maayos. Nakaplano. Walang lugar para sa mga multo ng kahapon. Sir Marco, sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Nandito na po ang huling aplikante para sa final interview. Si Ines Isabela Santos. Santos. Kumunot ang noo ni Marco. Nagkataon lang ba? Impossible. Napakaraming apelyidong Santos sa Pilipinas. Itinayo niya muli ang kanyang pader. Profesionalismo. Iyon ang kailangan niya. Papasukin mo siya. Pagbukas ng pinto, isang dalagang may kumpiyansa sa sarili ang pumasok. Magalang itong umiti at inilahad ang kamay. Good morning po, sir. I'm Isabela Santos. Napatitig si Marco. Ang ngiting iyon. Ang paraan ng pagkurba ng mga labi nito, ang kislap sa mga mata parang isang multo mula sa nakaraan. Nakita niya rito ang isang nakababatang bersyon ni Emmy, noong mga panahong puno pa ito ng saya at walang bakas ng kapaguran. Ipinilig niya ang kanyang ulo at pinilit na ibalik ang atensyon sa resume na nasa harapan niya. Impressive. Consistent na honor student,
presidente ng kanilang student council, may mga internship sa mga kilalang kumpanya. Sa papel, perpekto si Bella para sa posisyon. So, Juan Santos, simula niya, pilit na pinanatiling formal ang boses. What makes you think you are qualified for this position at the Deline Group? Habang nagsasalita si Bella, lalong humanga si Marco. Matalino ito, mabilis mag-isip at may sinseridad sa bawat salita. Ngunit habang tumatagal, hindi na lang ang husay nito ang napapansin niya. Ang paraan ng pagkumpas ng kamay nito kapag may punto itong idinidiin, ang bahagyang pagtagilid ng ulo nito kapag nag-iisip lahat ay sumisigaw ng isang pangalan sa kanyang isipan. Emmy. Bakit parang nakikita ko si Emmy sa kanya? Tanong niya sa sarili. Isang nakakabother na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang sarili. It says here you just recently moved back to Manila. Where were you before? My mother and were based abroad, sir. For the last 15 years. Umuwi lang po kami para dito na ako magtrabaho at makasama na rin ang pamilya namin, paliwanag ni Bella, may ngiti pa rin sa labi. 15 taon. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa isipan ni Marco. Ang apelyido. Ang bilang ng taon. Ang mga kilos na pamilyar. Hindi. Hindi pwede. Bago pa man siya makapagtanong muli, biglang nagring ang kanyang cellphone. Pangalan ni Clara ang nasa screen. Inis na pinindot niya ang key ignore. Ngunit makulit si Clara. Tumawag ito ulit. Excuse me for a moment, sabi niya kay Bella bago sagutin ang tawag, tumalikod siya at pabulong na nagsalita. Yes, Clara. Darling, where are you? I thought we're having lunch with the board from Singapore. Boses ni Clara, matamis ngunit may bahid ng pagkontrol. I'm in the middle of a very important meeting, Clara. I'll call you back, pagsisinungaling niya. Meeting? With whom? Hindi mo sinabi sa akin. Is it about the merger? Clara, mamaya na. I have to go, sabi niya, at ibinaba ang tawag bago pa man ito makasagot. Humarap siyang muli kay Bella na matyagang naghihintay. Pasensya na, sabi niya. So you were saying your mother. Is she also looking for a job? Ay, hindi po, sir, magalang na sagot ni Bella. She sacrificed a lot for me. It's every turn to work for her. Gusto ko po siyang bigyan ng magandang buhay. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Marco. Isang sakripisyo. Iyon ba ang nangyari? O iniwan lang talaga siya ni Emmy para sa mas magandang oportunidad at ngayong bumalik ito ay ginagamit ang anak para makalapit muli sa kanya? Ang lumang sakit, ang pakiramdam ng pagkakanulo ay muling kumirot sa kanyang dibdib. Okay, Ina Santos. Thank you for your time. We'll let you know, sabi niya, biglang tinapos ang interview. Nang makalabas na si Bella, naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak na opisina. Naglakad siya pabalik-balik, gulong-gulo ang isip. Ang lohika, ang utak ng isang sihi, ay nagsasabing, iwasan mo sila. Gulo lang ang dala ng pamilya Santos. Hiring her daughter is a mistake. It's inviting the past back into a future you've carefully built. Magagalit si Clara. Hindi ito professional. Ngunit ang puso niya, ang lalaking minsan ng umibig, ay may ibang sinasabi, ang galing ng bata. She deserves the job. At gusto niyang malaman ang totoo. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa loob ng 15 taon. Gusto niyang maunawaan kung bakit ang babaeng minahal niya ay may mga matang puno ng kalungkutan. Huminto siya sa paglalakad at mariing ipinikit ang mga mata. Para saan pa, Marco? Para saktan muli ang sarili mo. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. May kung anong puwersa na humihila sa kanya. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at idinayal ang numero ng EC department. Hello, Rina. Yes, Sir Marco. Nag-alinlangan siya sandali. Ito na. Isang desisyon na babago sa lahat. Huminga siya ng malalim. Ihanda ang job offer para kay Isabela Santos. Ibinaba niya ang telepono. Napaupo siya sa kanyang silya at napasabunot sa sariling buhok. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga gusaling minsan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan.
Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahinang tao sa buong syudad. Alam niyang mali. Alam niyang pinapasok niya ang isang bagay na magdudulot ng komplikasyon. Pero ginawa pa rin niya. Binuksan niya ang pinto sa isang nakaraang matagal na niyang isinara, at alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na wala nang atrasan ito. Ma, sigurado po kayong ayaw niyong umakyat, tanong ni Bella sa ikalimang pagkakataon, habang inaayos ang kanyang blazer. Nakatayo sila sa gitna ng nagkikintabang lobby ng De Leon Tower, isang lugar na napakalamig at napakalinis, na para bang isang maling tapak lang ni Emmy ay mag-iiwan ito ng dumi. Hindi na, anak. Hanggang dito na lang ako, pilit na ngiting sabi ni Emmy, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Baka malate ka pa. Good luck sa first day mo, ha? Galingan mo. Opo, mapara sa inyo to, sabi ni Bella, bago siya niyakap ng mahigpit. I love you, Mikey. I love you too, anak, bulong ni Emmy, hinahaplos ang buhok ng anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan niya ay nawala, napalitan ng bugso ng pagmamahal at pagiging proud. Ito ang dahilan ng lahat. Ang makita ang kanyang anak na inaabot ang pangarap nito. Pinanood niyang maglakad si Bella palayo, kumakaway pa ito bago pumasok sa elevator. Naiwan si Emmy na nakatayo roon, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang. Aalis na sana siya, pabalik sa maliit na apartment na kanilang inuupahan, nang isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Emmy! Lumingon siya at nakita si Marco, papalapit sa kanya. Suot pa rin ito ang aura ng kapangyarihan, ngunit ngayon may bahid ng alinlangan sa mga mata nito. Marco, ganting bati niya, yumuko ng bahagya. Hinatid mo si Bella, tanong nito. First day niya kasi, maikling sagot niya. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pakiramdam ni Emmy ay bawat empleyadong dumaraan ay nakatingin sa kanila, pinag-uusapan ang isang hamak na babae na kausap ang kanilang si. Kung wala ka namang gagawin, sabi ni Marco, na tila nag-aalinlangan din, bakit hindi ka sumama muna sa opisina ko? We can have coffee. Para na rin makapag-usap tayo tungkol sa progress ni Bella in the future. Ang dahilan ay tunog propesyonal, ngunit alam ni Emmy na may iba pa. Nakita niya iyon sa mga mata ni Marco. Ang parehong mga matang minsan nang nangusap sa kanya ng walang salita. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang isang bahagi niya ay gustong tumakbo palayo, ngunit ang isa pang bahagi, ang ina ni Bella, ay nagsasabing hindi ito tama. Unang araw ng anak niya, hindi siya pwedeng gumawa ng kahit anong ikapapahamak nito. Sige, sabi niya, kasabay ng pagsisisi sa sariling desisyon. Sumunod siya kay Marco papasok sa isang private elevator. Ang hangin sa loob ay tila mas lalong numipis. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango ni Marco, isang amoy na sumisigaw ng yaman at tagumpay, mga bagay na wala siya. Ang opisina ni Marco ay hindi isang opisina, isa itong kaharian. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng tanawin ng buong syudad. Ang mga kasangkapan ay moderno at mukhang mamahalin. Malayo sa maliit na kwarto kung saan sila dating nag-aaral, malayo sa puno ng mangga kung saan sila nangako sa isa't isa. Umupo ka, sabi ni Marco, itinuro ang isang leather na sofa. Anong gusto mong kape? Kahit ano. Okay na ako sa tubig, sabi niya. Habang nagtitimpla ang sekretarya ni Marco, sinubukan nitong basagin ang katahimikan. Magaling ang anak mo. I was impressed during the interview. Mana sa ina, hindi napigil ang biro ni Emmy. Agad niya itong pinagsisihan nang makita ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. She's smart, pag-iba nito ng usapan. Kamukha mo siya. Bago pa man makasagot si Emmy, isang malambing na boses ang biglang pumuno sa silid. Darling, I knew I'd find you here. Isang babae ang pumasok na parang pagmamay-ari rin nito ang lugar. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok nito, suot ang isang eleganteng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kutis nito. Sa bawat hakbang nito may kumpiyansa. Lumapit ito kay Marco at hinalikan ito sa pisngi, isang halik na tila ipinangmamarka ng teritoryo. Clara, sabi ni Marco, tila nabigla rin. Akala ko nasa meeting ka? It ended early. So I thought I'd surprise you, sabi ng babae, bago nito ibinaling ang tingin kay Emmy.
Ang mga mata nito ay mapanuri, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Isang ngiti ang sumilay sa perpektong pula nitong mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. And who is this? Ah, Clara, this is Amelia Santos. An old friend, pagpapakilala ni Marco. This is Clara Sarmiento, Jimbay Fiance. Fiance. Ang salitang iyon ay tumama kay Emmy na parang isang sampal. Pinilit niyang ngumiti. Hello. Nice to meet you. Likewise, sabi ni Clara, inilahad ang kamay na may malaking diamanteng singsing. Ang paghawak nito sa kamay ni Emmy ay malamig at mabilis. So, an old friend. Saan kayo nagkakilala ni Marco? College, mabilis na sagot ni Marco, tila sinusubukang iligtas si Emmy sa interogasyon. Kagagaling lang ni Emmy mula sa abroad. Ang anak niya, si Bella, ay ang bago nating management trainee. Oh, really? How wonderful, sabi ni Clara, umupo ito sa tabi ni Marco, ay dinikit ang sarili dito. We love giving opportunities here. Lalo na si Marco. Napakabuti ng puso niya. Sinusubukang mag-isip ni Emmy ng dahilan para makaalis na, nang biglang nagsalita si Marco. Naalala ko lang, sabi ni Marco, nakatingin kay Emmy. May malapit na coffee shop dito. Katulad nung dati nating paborito, yung malapit sa university. Yung may masarap na. Hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin. Sa isang iglap, ang sihi at ang hamak na gudi ay nawala. Ang nakita ni Emmy ay ang binatang si Marco, ang ngiti nito, ang mga mata nitong nangungusap. Napangiti siya ng bahagya, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon mula nang makita niya itong muli. Isang segundo lang iyon. Isang maliit na sandali ng koneksyon. Ngunit sapat na iyon. Nakita iyon ni Clara. Ang ngiti sa mukha ni Clara ay bahagyang nawala. Ang mga mata nito ay bahagyang nanliit. Nahuli nito ang lahat. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Marco. Excuse me, sabi nito at sinagot ang tawag, bahagyang lumayo para magkaroon ng privacy. Naiwan si Emmy kasama si Clara. Ang katahimikan ay nakakabingi. Alam mo, Jim Santos, basag ni Clara sa katahimikan, ang boses ay matamis pa rin ngunit mailamig na ngayon. Masaya ako para sa'yo, para sa anak mo. Minsan, kailangan talaga natin ang tulong mula sa mga kaibigan. Tumango lang si Emmy. At si Marco, pagpapatuloy ni Clara, sobrang bait niyan. He has a very kind heart. Minsan nga, sa sobrang bait niya, madali siyang ma-take advantage of. Kaya nandito ako para protektahan siya. Ang mga salita ay malinaw. Isang babala. Tumayo na si Emmy. Hindi na niya kaya. Kailangan ko na sigurong umalis. May aasikasuhin pa ako. Of course, sabi ni Clara, tumayo rin ito at sinabayan siya hanggang sa pinto. Bago buksan ang pinto, hinawakan ni Clara ang braso ni Emmy. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Lumingon si Emmy, nagulat. Umiti si Clara, isang ngiting nakakakilabot. Sana ay manatili na lang sa nakaraan ang lahat ng dapat manatili sa nakaraan, hindi ba, Gia Santos? Binitiwan ni Clara ang kanyang braso at binuksan ang pinto. Have a nice day. Nanginginig na naglakad si Emmy palabas ng opisina. Hindi niya narinig ang pagtawag ni Marco sa kanyang pangalan. Ang tanging naririnig niya ay ang nagbabantang. Ang ngiti. Iyon ang hindi maalis sa isip ni Clara Sarmiento. Hindi ang pilit na ngiti ni Amelia Santos, kundi ang munting ngiti na sumilay sa mga labi nito, at ni Marco, sa loob ng isang segundo. Isang segundong tila sila lang ang tao sa mundo, konektado sa isang nakaraang hindi siya kasama. Habang pauwi sa kanyang marangyang penthouse sa Giz, mahigpit ang kapit ni Clara sa manibela ng kanyang European car. Ang babala na binitiwan niya kay Emmy ay hindi sapat. Ang isang damo, para hindi na tumubo, ay kailangang bunutin hanggang sa ugat. Hindi siya tanga. Ang kwento ni Marco na old friend ilang si Emmy ay kasing nipis ng papel. May mas malalim doon. At ang kalaliman na iyon ang siyang nagbibigay panganib hindi lang sa relasyon nila, kundi sa napakahalagang merger ng Sarmiento Corp. At ng De Leon Group, ang tanging bagay na magliligtas sa kanyang pamilya mula sa pagkalugi. Pagdating sa kanyang tahimik at malinis na unit, hindi siya nag-aksaya ng panahon.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na para lamang sa mga importanteng okasyon. Vargas, sagot ng isang matigas na boses sa kabilang linya. I have a job for you, sabi ni Clara, ang boses ay malamig at puno ng otoridad. Her name is Amelia Santos. Kakabalik lang niya galing abroad. I want to know everything. The last 15 years. Saan siya nagtrabaho, sino ang mga nakasama niya, kung nag-asawa ba siya at lalo na, lahat tungkol sa anak niyang si Isabela Santos. I want details, Vargas. Walang palya. Understood, ma'am, sagot ng pribadong investigador. I'll send you the report as soon as I have something concrete. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Clara. Unang hakbang. Ngayon, ang pangalawa. Kailangan niyang marinig ang kwento mula sa pinagmulan ng lahat. Kinabukasan, sadya siyang dumaan sa mansyon ng mga De Leon, dala ang paboritong tsaan ng kanyang magiging biyenan. Nadatnan niya si Doña Elvira, ang ina ni Marco, sa garden nito, nag-aayos ng mga rosas. Lara, Hija. What pleasant surprise, bati ng matanda, ngunit ang mga mata nito ay kasing talas ng gunting na hawak nito. Good morning po, tita. I was just in the area and thought I'd bring you your favorite tea, sabi ni Clara, ngumiti ng matamis. Matapos ang ilang minutong pag-uusap tungkol sa mga bulaklak at sa nalalapit na kasal, maingat na sinimula ni Clara ang kanyang plano. Tita, I met someone at Marco's office yesterday. Isang Amelia Santos daw po. An old friend, sabi ni Marco. Ang mga kamay ni Doña Elvira ay bahagyang natigilan sa paggupit ng sanga. Ang ngiti nito ay hindi nagbago, ngunit naramdaman ni Clara ang biglaang paglamig ng hangin. Ah, yes. Si Amelia, sabi ng matanda, ang boses ay may bahid ng pagkamuhi na pilit tinatago. Ang malaking pagkakamali ni Marco noong kabataan niya. A social climber. Mabuti na lang at natauhan at iniwan din si Marco. Sumama sa isang mayamang dayuhan, I heard. Good riddance. Pinagmasdan ni Clara ang bawat galaw ng matanda. May mali. Masyadong simple ang kwento. Masyadong rehearsed. Talaga po, tita. What a shame. Kawawa naman si Marco noon. He was devastated, sabi ni Doña Elvira, bumalik sa pag-aayos ng rosas. Pero iyon ang nagpatatag sa kanya. It was a lesson he needed to learn. That love is a luxury, but loyalty is a necessity. Umalis si Clara sa mansyon na may mas maraming tanong kaysa sagot. Ang sinabi ng ina ni Marco ay hindi tugma sa nakita niyang lungkot sa mga mata ni Emmy. Lumipas ang 2 araw. Gabi na at naghahanda si Clara para sa isang business dinner nang biglang tumunog ang kanyang burner phone. Si Vargas. Isang email ang pumasok. Ang subject, Santos, initial report. Mabilis niya itong binuksan. Ang report ay detalyado. Listahan ng mga trabaho ni Emmy sa Hong Kong at sa Dubai, domestic helper, waitress, factory worker. Walang kahit anong bakas ng isang mayamang dayuhan. Walang asawa. Walang kahit sinong lalaking na-link dito sa loob ng 15 taon. Ang buhay nito ay isang walang katapusang pagtatrabaho. Ang mga impormasyon ay direktang sumasalungat sa kwento ni Doña Elvira. Isang kasinungalingan. Pero bakit? At pagkatapos, narating niya ang huling bahagi ng report. Isang seksyon na may titulong kay Isabela Bella Santos. Petsa ng kapanganakan, October 25, 2007. Lugar ng kapanganakan, Manila, Philippines. Pangalan ng ama, not declared. Napahinto sa paghinga si Clara. October 25. Ayon sa mga lumang record ng universidad na nakuha rin ni Vargas, umalis si Emmy ng Pilipinas noong Pebrero ng parehong taon. Kinuha niya ang kanyang calculator. Pebrero hanggang Oktubre. Eksaktong 9 na buwan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Scroll down. May mga litratong naka-attach. Mga litrato ni Emmy at Bella sa paglipas ng mga taon. At sa dulo, isang scanned copy ng isang lumang litrato. Si Bella, siguro ay isang taong gulang pa lamang, nakangiti sa kamera. Tinitigan ni Clara ang litrato. Mayroong pamilyar sa ngiting iyon sa hugis ng mga mata. Saan niya ba ito nakita? Bigla siyang napatayo.
Mabilis niyang kinuha ang kanyang pitaka. Kinuha niya mula roon ang isang litratong palagi niyang dala, isang litratong ninakaw niya mula sa wallet ni Marco noong nagsisimula pa lang sila. Ang paboritong litrato daw nito kasama ang kanyang yumaong ama. Si Marco, mga isang taong gulang din, nakakandong sa kanyang ama. Inilapag niya ang kanyang cellphone na nagpapakita ng litrato ni Baby Bella sa tabi ng lumang litrato ni Baby Marco. Ang mundo ay tumigil. Parehong-pareho. Ang mga mata. Ang ilong. Ang paraan ng pagngiti na hindi pa man buo ang mga ngipin. Hindi lang sila magkamukha. Sila ay isang refleksyon ng isa't isa sa magkaibang panahon. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay. Ang pag-alis ni Emay. Ang pagsisinungaling ng ina ni Marco. Ang biglaang pagbabalik. Ang trabaho sa De Leon Group. Ang koneksyon na nakita niya sa pagitan ni na Emmy at Marco. At ang bata. Ang bata. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Clara. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na pakiramdam ng kapangyarihan. Kaya pala, bulong niya sa katahimikan ng kanyang kwarto. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng yelo. May alas pala ako laban sa'yo, Amelia Santos. Hindi na ito tungkol sa selos. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Isa na itong digmaan. At hawak na niya ngayon ang pinakamalakas na armas. Ilang araw nang sinusubukan ni Marco na ituring na normal ang lahat. Na si Isabela Santos ay isa lamang sa kanyang mga bagong empleyado. Na si Amelia Santos ay isa lamang multo mula sa nakaraan. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Bella sa pasilyo, masaya at puno ng sigla, o sa tuwing nagkakatama ang kanilang mga mata ni Emmy kapag sinusundo nito ang anak, may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot na pinilit niyang ibaon sa limot sa loob ng 15 taon. Isang hapon, habang pilit niyang tinatapos ang mga papeles sa kanyang mesa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Clara, ang mukha ay balisa at ang mga mata ay namumula na para bang kagagaling lang nito sa pag-iyak. Clara! What's wrong? Agad na tanong ni Marco, napatayo mula sa kanyang silya. Marco T. Sabi ni Clara, ang boses ay nanginginig. Ayoko sanang ipakita sa'yo to, ayoko talagang manira ng tao, pero hindi ko kayang makita kang niloloko. Kumunot ang noo ni Marco. What are you talking about? Inilapag ni Clara ang kanyang cellphone sa mesa ni Marco. Sa screen, may mga screenshot ng di umano ipalitan ng mensahe. Ang isa ay mula sa isang Mila, kaibigan daw ni Emmy. Mila, Bes, kamusta na ang plano? Nakakapit na ba si Bella? Emmy, nasa loob na siya. Konting tiis lang. Malapit na. Mila, good. Para mabayaran na natin mga utang. Ipakita mo kay Emmy kung sino ang sinayang niya. Kasunod nito ay isang peking email na tila ipinadala ni Emmy sa isang ahensya sa pag-utang na sinasabing malapit na siyang magkaroon ng malaking halaga ng pera dahil sa kikoneksyon niya sa isang malaking korporasyon. Ang lahat ay mukhang totoo. Masyadong totoo. I had devised suspicions, darling, humihikbing sabi ni Clara. Kaya nagtanong-tanong ako. At ito ang nalaman ko. Ginagamit lang niya ang anak niya para makalapit sa'yo, para makakuha ng pera. I'm so sorry, Marco. Nakatitig si Marco sa screen, ang mga salita ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang pag-akyat ng init sa kanyang batok ay pamilyar. Ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang pakiramdam ng malamig na bakal na tumutusok sa kanyang tiyan. Ganitong-ganito ang naramdaman niya noong araw na nalaman niyang umalis si Emmy nang walang paalam. Ang pakiramdam na pinaglaruan na ginawang tanga. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi niya magagawa to. Pero ang laso ng pagdududa ay mabilis na kumalat. Ang lahat ng kabaitan niya, ang pagbibigay niya ng pangalawang pagkakataon, ay isa lang palang kahinaan sa mata ni Emmy. Ginagamit siya. Noon at ngayon. Tiningnan niya si Clara, na umiiyak na ngayon sa kanyang balikat. She's hurting you, Marco. At hindi ko kaya yon. I love you too much to let that happen. At sa sandaling iyon, na para bang itinadhana, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang sekretarya niya. Sir, your mother is on the line.
Kinumpas niya ang kamay na ipasa ang tawag. Ma, sagot niya, ang boses ay garalgal. Marco, anak, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakarating sa akin ang balita. Nabinigyan mo raw ng trabaho ang anak ni Amelia. Anak, mag-ingat ka. Mahirap na. May mga naririnig ako na naghihirap daw ang babaeng yan. Baka kung ano ang gawin para lang sa pera. Iyon na. Ang huling tulak na kailangan niya. Ang mga salita ng kanyang ina ang nagsilbing gasolina sa apoy na nagsisimula ng lumaki sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Ang kanyang fatal flaw, ang takot na masaktan at ang pag-iwas na harapin ang tunay na emosyon, ang siyang kumontro sa kanya. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Ang kailangan niya ay tapusin ito. Ngayon din. Salamat sa pagtawag, ma, sabi niya, bago ibinaba ang telepono. Humarap siya sa kanyang sekretarya sa intercom, ang mukha ay walang emosyon, ang mga mata ay malamig na parang yelo. Rina, papasukin mo dito sa opisina ko si Amelia Santos at ang anak niyang si Isabela. Now. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok ang mag-ina. Si Bella ay nakangiti, halatang walang kamalay-malay. Si Emmy naman ay may bahid ng pag-aalala sa mukha, na para bang nararamdaman niyang may mali. Tumayo si Marco mula sa kanyang silya, naglakad siya palapit sa kanila, bawat hakbang ay mabigat. Si Clara ay nakatayo sa isang sulok, tahimik na nanonood, na parang isang ahas na naghihintay sa resulta ng kanyang kamandag. Huminto si Marco sa harap ni Emmy. Hindi niya pinansin si Bella. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Emmy. Pagkatapos ng lahat ng taon, simula niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng pait. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Pera pa rin pala talaga ang habol mo. Nakita ni Marco ang pagkagulat sa mukha ni Emmy. Ang pagkalito. Ano-anong sinasabi mo, Marco? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Huwag na tayong maglokohan, Emmy. Akala mo ba hindi ko malalaman ang plano mo? Ang gamitin ang sarili mong anak para lang makaganti at makahuthot ng pera sa akin. That's not true, giit ni Emmy, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Sa tabi niya, si Bella ay namumutla. Sir! Ma! Anong-anong nangyayari? Ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Ang buong galit niya ay nakatuon kay Emmy. Naging mabuti ako sa inyo. Binigyan ko ng oportunidad ang anak mo. At ito ang isusukli ninyo sa akin. Isang panloloko. Marco, nakikiusap ako, sabi ni Emmy, ang boses ay basag na. Hindi totoo yan. Hindi ko alam kung saan mo narinig yan, pero... Tapos na tayo, Emmy, putol ni Marco, ang boses ay tumigas na parang bato. Ibinagsak niya ang isang kamay sa kanyang mesa, na ikinagulat ng mag-ina. Tumingin siya kay Emmy, sa mga mata nitong puno na ng luha, ngunit wala siyang naramdamang awa. Ang nakikita lang niya ay ang multo ng isang babaeng minsan nang dumurog sa kanyang puso. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero tapos na, sabi niya, ang bawat salita ay parang isang patalim. Wala na kayong babalikan dito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang malamig na tingin kay Bella, na humihikbi na ngayon. Fired na ang anak mo. Ang huling mga salitang iyon ay binitiwan niya ng may kasamang finality. Tumalikod siya at tumingin sa labas ng bintana, ayaw nang makita pa ang mga mukha nilang puno ng sakit. Narinig niya ang pag-iyak ni Bella, ang pakiusap ni Emmy, at ang dahan-dahang pagbukas at pagsara ng pinto. Nang siya na lang at si Clara ang naiwan, lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. You did the right thing, darling. Ngunit habang nakatitig si Marco sa syudad na kanyang pinaghirapan, hindi tagumpay ang kanyang naramdaman. Kundi isang malawak at nakakabinging kahungkagan. Ang puso niyang minsan ng sinugatan ay muli na namang dumudugo, ngunit sa pagkakataong ito, siya mismo ang maihawak ng punyal. Walang salitang namutawi sa pagitan ni na Emmy at Bella sa loob ng taxi pauwi. Ang tanging maririnig ay ang mga pigil na hikbi ni Bella, isang tunog na parang libo-libong karayom na tumutusok sa puso ni Emmy. Bawat hikbi ay isang akusasyon sa kanyang pagiging ina. Ipinangako niya sa anak ang isang mas magandang buhay sa Pilipinas, ngunit sa unang buwan pa lang, dinurog niya ang mga pangarap nito. Pagdating sa kanilang maliit at masikip na apartment, agad na dumiretso si Bella sa kanyang kwarto at isinara ang pinto.
Hindi ito nag-iiyak ng malakas. Ang narinig ni Emmy ay ang mahinang tunog ng pag-iyak sa unan, isang uri ng pag-iyak na mas masakit, mas malalim. Napaupo si Emmy sa isang lumang silyang kahoy sa kanilang sala. Nakatingin lang siya sa kawalan, ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Pera pa rin pala talaga ang habol mo. Sa loob ng 15 taon, tiniis niya ang lahat. Ang pangulila, ang pagod, ang pagiging mag-isa. Tiniis niya ang mga mapanghusgang mata ng ibang tao. Tiniis niyang itago ang katotohanan para sa kapakanan ng isang lalaking matagal nang kinalimutan ang tungkol sa kanya. Ang kanyang amor propio, ang kanyang pride, ang tanging yaman na natira sa kanya. Ngunit ngayon, kahit iyon ay tinapakan at dinurog sa harap ng kanyang anak. Pinrotektahan niya ang pangalan ni Marco. Pinrotektahan niya ang kinabukasan nito. Pero sino ang nagprotekta sa anak niya? Sino ang nagprotekta kay Bella mula sa sakit? Wala. Siya dapat. At nabigo siya. Isang mahinang hikbi mula sa kabilang kwarto ang muling gumising sa kanya. At sa sandaling iyon, may isang bagay na nabali sa loob ni Emmy. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 15 taon ay biglang gumuho. Ang takot ay nawala. Ang pride ay naglaho. Ang natira na lang ay ang mabangis na galit ng isang inang nasasaktan para sa kanyang anak. Hindi na para kay Marco. Hindi na para sa kanilang nakaraan. Ito ay para kay Bella. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tiyak. Kinuha niya ang kanyang susi at pitaka. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang puso at isip ay may iisang sigaw, tama na. Sumakay siya ng taxi pabalik sa Makati, sa teritoryo ng kaaway. Sa De Leon Tower. Gabi na at ilan na lang ang mga tao, ngunit dire-diretso siyang naglakad papunta sa parking garage, sa espasyong nakareserba para sa si. Alam niyang doon niya ito mahahanap. Doon kung saan wala itong korona ng kapangyarihan. Kung saan sila ay isang lalaki at isang babae lamang na sinira ng tadhana. Ilang minuto siyang naghintay sa dilim, sa tabi ng isang malaking haligi. At pagkatapos ay nakita niya ito. Si Marco, naglalakad mag-isa patungo sa kanyang mamahaling sasakyan, ang mga balikat ay tila may pabigat, ang mukha ay pagod at walang emosyon. Lumabas si Emmy mula sa anino. Marco. Nagulat si Marco. Napahinto ito, ang susi ay nakabitin sa kanyang mga daliri. Emmy, anong ginagawa mo dito? Hindi pa ba tayo tapos mag-usap? Hindi, sabi ni Emmy, ang boses ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan na narinig nito kanina. Hindi pa tayo tapos. Dahil kanina, nagsalita ka. Ngayon, ako naman ang pakinggan mo. Humakbang siya palapit. 15 taon, Marco. 15 taon akong nanahimik. 15 taon kong dinala ang isang sikreto na halos dumurog sa pagkatao ko. At alam mo ba kung bakit? Umiling si Marco, naguguluhan sa bigla ang pagbabago ni Emmy. Dahil sa pera, Emmy. Iyon naman talaga, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Emmy. Pera? Tingin mo ba talaga ang lahat ng paghihirap ko ay tungkol lang sa pera? Lumapit pa siya. Nanahimik ako dahil sa nanay mo. Natigilan si Marco. Anong kinalaman ng nanay ko dito? At doon, bumuhos ang lahat. Ang mga salitang kinimkim niya sa loob ng isang dekada at kalahati. Bago ako umalis, pinatawag niya ako. Sinabi niya sa akin na isa lang akong mansa sa pangalan ng pamilya ninyo. Na kung talagang mahal kita, lalayuan kita para hindi masira ang kinabukasan mo. Sinabi niya sa akin na pumayag ka na sa lahat ng plano niya, na nakahanap na siya ng ibang babae para sa'yo. At ako, natanga at sobrang nagmamahal sa'yo, naniwala ako. Kaya umalis ako ng walang paalam, Marco. Hindi para sa pera, kundi para sa'yo. Para sa mga pangarap mo. Ang bawat salita ay tumama kay Marco na parang isang suntok. Nakita ni Emmy ang pagkalito, ang pagtanggi sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling, sigaw ni Emmy, ang mga luha ay malaya nang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Bakit ako magsisinungaling, Marco? Ano pang makukuha ko? Tinanggalan mo na ng trabaho ang anak ko. Dinurog mo na ang puso niya.
Pinagmukha mo na akong masama sa harap niya. Ano pa? Hindi ko alam, sigaw pabalik ni Marco, ang kanyang sariling pader ay nagsisimula na ring gumuho. Baka isa lang ito sa mga palusot mo. Napailing si Emmy, ang puso niya ay parang pinipiga. Nakita niya na kahit anong sabihin niya, mananaig pa rin ang kasinungalingang matagal nang itinanim sa isip nito. Kailangan na niyang ilabas ang huling baraha. Ang pinakamasakit sa lahat. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng natitirang lakas. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mga mata. May isa pa akong kasalanan sa'yo, Marco, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ang hindi sabihin sa'yo ang totoong dahilan kung bakit nasasaktan ako ng sobra-sobra ngayon. Ano yon? Mahinang tanong ni Marco. Nasasaktan ako dahil hindi mo lang dinurog ang pangarap ng anak ko, sabi ni Emmy, umiling-iling. Ang batang sinaktan mo ngayon, ang batang tinanggalan mo ng pangarap. Si Isabella D. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na mabitin sa hangin, sa pagitan nilang dalawa. Anak mo siya. Ang tatlong salitang iyon ay bumagsak sa katahimikan ng parking garage na parang isang bomba. Nakatayo lang si Marco na parang isang estatwa, ang mukha ay blanko sa pagkabigla. Ang buong mundo niya, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, ang kanyang kinabukasan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Iniling niya ang kanyang ulo na para bang sinusubukang iwaksi ang mga salita. Ano-anong sinabi mo, halos hindi marinig na bulong niya. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, ang tunog ay parang isang kulog. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa screen, isang pangalan ang umilaw. Mama! Ang pag-vibrate ng cellphone sa kamay ni Marco ay parang isang lindol na yumanig sa gumuhong mundo niya. Mama! Ang pangalan sa screen ay hindi na pangalan ng isang ina, kundi ng isang hukom. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay at tinitigan si Emmy. Ang babaeng inakala niyang nanloko sa kanya. Ang babaeng sinaktan niya ng paulit-ulit. Ang ina ng kanyang anak. Ang salita ay dayuhan sa kanyang isipan, hindi ka panipaniwala, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang masakit na katotohanan ang nagsimulang mamuo. Umuwi ka na, Emmy, sabi ni Marco, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Bantayan mo si Bella. Ako nang bahala dito. Walang pagtatalo. Walang tanong. Tumalikod si Emmy at naglakad palayo, ang mga balikat ay nanginginig pa rin. Pinanood siya ni Marco hanggang sa maglaho ito sa dilim bago siya sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi siya umuwi sa kanyang kondo kung saan naghihintay si Clara. Nagmaneho siya patungo sa bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. Nagmaneho siya na parang isang taong hinahabol ng demonyo. Ang galit, pagsisisi at sakit ay naghahalo sa kanyang dibdib. Ang mga imahe ay naglalaro sa kanyang isipan, si Emmy na umiiyak sa parking garage, si Bella na humihikbi sa kanyang opisina, at si Clara na nakangiti ng may tagumpay. Lahat sila ay mga biktima at salarin sa isang trahedyang isinulat ng sarili niyang ina. Pabalibag niyang ipinarada ang sasakyan sa harap ng mansyon. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng libro, na para bang walang nangyari. Marco! Anak, anong ginagawa mo dito? Gabi na, tanong ni Doña Elvira, ibinaba ang kanyang salamin. Totoo ba? Tanong ni Marco, walang paligoy-ligoy. Ang boses niya ay malamig, walang emosyon. Kumunot ang noo ng kanyang ina. Anong totoo ba, anak? Si Emmy, sabi ni Marco, humakbang siya palapit, ang anino niya ay bumalot sa kinaupuan ng ina. Totoo ba na pinalayas mo siya? Na sininungalingan mo siya? Na sininungalingan mo ako sa loob ng 15 taon? Ang pagkagulat sa mukha ni Doña Elvira ay mabilis na napalitan ng depensa. Saan mo narinig ang mga kasinungalingang iyan? Sa babaeng yon? Siyempre, gagawa siya ng kwento para makuha ang simpatsya mo. Sagutin niyo ako, may isang tanong, isang sagot, giit ni Marco, ang boses ay tumaas na. Totoo ba? Sa unang pagkakataon sa buhay ni Marco, nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Ang makapangyarihang matriarka ay biglang mukhang marupok. Sinubukan pa nitong magsalita, magdahilan, ngunit sa huli, napayuko ito.
Ang katahimikan nito ay isang pag-amin. Para rin naman iyon sa'yo, anak, humihikbing sabi ni Doña Elvira. Hindi siya nababagay sa pamilyang ito. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Napailing si Marco, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Ang tama? Ma, sinira ninyo ang buhay ko. Sinira ninyo ang buhay niya. Huminto siya sandali. May anak kami, may apo kayo na hindi ninyo nakilala dahil sa ginawa ninyo. Ang huling mga salita ang tuluyang nagpaguho sa kanyang ina. Umalis si Marco sa bahay na iyon na may pakiramdam na wala na siyang pamilya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Clara. Darling, I was so worried. Saan ka galing, bungad nito? It's over, Clara, sabi ni Marco, walang kabuhay-buhay. What? Anong sinasabi mo? Ang kasal. Ang merger. Lahat. Tapos na, sabi niya. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo. Ang mga peking email, ang mga kasinungalingan. Tapos na ang laro mo. Narinig niya ang biglaang pagbabago sa paghinga ni Clara. Ang katahimikan. At pagkatapos, isang malamig na tawa. So, nalaman mo na rin pala. Well, I guess underestimated her. Masyado kang naging sentimental, Marco. Iyon ang kahinaan mo. Ibinaba ni Marco ang telepono. Iyon na iyon. Ang perpektong buhay na binuo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Kinabukasan, maaga pa lang, isang lumang taxi ang huminto sa tapat ng apartment ni na Emmy. Kumatok si Marco sa kinakalawang na pinto. Si Emmy ang nagbukas nito. Maga ang kanyang mga mata, halatang hindi nakatulog. Nakatayo lang sila roon, nakatitig sa isa't isa. Wala na ang CV. Ang kaharap ni Emmy ay si Marco lang. Isang lalaking puno ng pagsisisi. Patawad, bulong ni Marco. Emmy, patawarin mo ako. Hindi lang para sa sarili ko. Para sa nanay ko. Para sa lahat ng sakit na idinulot namin sa'yo. Patawad. Hindi nagsalita si Emmy. Hinayaan lang niyang tumulo ang mga luha na hindi na niya napigilan. Tumango siya ng dahan-dahan. Hindi dahil sa madali, kundi dahil sa kailangan. Para kay Bella. Gusto ko siyang makilala, sabi ni Marco, ang boses ay nagmamakaawa. Gusto kong makilala ang anak ko. Pinapasok siya ni Emmy. Nakaupo si Bella sa sala, nakatulala. Nang makita niya si Marco, agad na tumayo ito, handang pumasok sa kanyang kwarto. Bella, sandali, pigil ni Emmy. May kailangang sabihin sa'yo si Ing De Leon. Humarap si Marco kay Bella. Ang matapang na isihi na kayang harapin ang mga board members ay hindi malaman ang sasabihin sa isang 18 taong gulang na dalaga. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang mukha ng kanyang anak, ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong. Ang kanyang dugo at laman. Patawad, anak, sabi ni Marco, ang boses ay basag na. Natigilan si Bella. Tumingin siya sa kanyang ina, na tumango lang, at pagkatapos ay tumingin pabalik kay Marco. Nakita niya ang sinseridad, ang sakit, sa mga mata nito. Matagal na katahimikan. At pagkatapos, unti-unti, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos. Tumakbo siya at niyakap ang lalaking ngayon niya lang nakilala bilang ama. Niyakap din siya ni Marco ng mahigpit, na para bang sa yakap na iyon niya ibinubuhos ang lahat ng 15 taong nawala sa kanila. Makalipas ang 1 linggo, sa isang parke sa Quezon City. Magkasamang naglalakad ang tatlo. Si Bella ay nauna ng kaunti, binibigyan sila ng espasyo. Si Emmy at Marco ay magkatabing naglalakad, may ilang pulgadang pagitan. Ang katahimikan ay hindi na awkward, kundi komportable. Pinapanood nila si Bella na masayang bumili ng ice cream. Ngumiti si Emmy. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. She has your smile, sabi ni Marco, mahina. Tumingin si Emmy sa kanya. Pero nakuha niya ang mga mata mo. Nagkatinginan sila. Walang mga pangako. Walang mga plano. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit sa ilalim nito may isang bagong usbong. Isang pag-asa. Dahan-dahan, maingat, iniangat ni Marco ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Emmy.
Hindi ito hinigpitan, hinayaan lang niya itong doon, isang imbitasyon. Matapos ang isang saglit na pag-aalinlangan, isinara ni Emmy ang kanyang mga daliri sa palad nito. Ang init ng kamay ni Marco ay pamilyar, ngunit bago. Magkahawak kamay silang nagpatuloy sa paglalakad, kasunod ng kanilang anak. Ang landas sa hinaharap ay hindi pa malinaw. Marami pang kailangang ayusin, marami pang sugat na kailangang paghilumin. Ngunit habang pinagmamasdan nila si Bella na tumatawa sa ilalim ng sikat ng araw, alam nilang dalawa na hindi ito ang wakas. Ito ang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Emmy at Marco. Sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, na sumubaybay mula sa simula hanggang sa huling kabanata, ang aking taos-pusong pasasalamat. Ang inyong pag-antabay sa paglalakbay na ito ang nagsilbing inspirasyon sa akin. Ang pagsulat sa kwento ni na Emmy, Marco, at Bella ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. May mga sandali ng galit, lungkot, at syempre, ang hindi mawawalang kilig. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay nadadapa, nasasaktan, ngunit laging nakakahanap ng paraan upang maghilom. Ito ay kwento ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ito ay kwento ng mga pangalawang pagkakataon na nagpapatunay na hindi pa huli ang lahat para muling isulat ang sarili nating aklat. Sana, sa munti nitong paraan, ay naantig ng kanilang paglalakbay ang inyong mga puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang kwento? Aling eksena ang pinakapaborito ninyo? I-comment lamang po ninyo sa ibaba. Asahan ninyong babasahin ko ang bawat isa. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, ito po ang inyong lingkod, nagpapaalam. Maraming salamat.